Good morning mga lods. Nandito ako ngayon sa may sa may ilog. Alam nyo ba kung anong uri ng punong kahoy ito mga lods? Itong pinapakita ko sa inyo. Yan yung pinakapuno niyan mga lods. At yun naman yung pataas niyan. Alam niyo ba kung anong pangalan ng puno ito? Yan ang kabuuan niya mga lods. Mayroon siyang mga bungang maliliit mga lods na papakita ko sa inyo maya maya kung paano ang ginagawa ko doon. Hindi ka kaibasan, sulo ko di ha. Yan. Yung dito, punta ko dito sa kabila mga lods para makita nyo dito sa kabila. Dito. Dadan tayo dito sa may mga bato-bato ganyan mga lods. Ayun, pakyat ako dito. Yan. Ayan. Dito na tayo sa kabilang kabilang posisyon ng punong ito mga lods. Ayun sila tropa pala nandun, may ginagawa dito sa palayan mga lods. Dito tayo sa kabila, pakita ko sa inyo ang puno. Yan. Ito ang itsura niya dito sa kabila. Doon kasi sa kabila mga lods, medyo nakaharap tayo sa sikat ng araw, hindi natin makita masyado. Yan. Ang punong ito mga lods, tawag dito sa amin ay talisay. Iwan ko lang dyan sa inyo kung ano ang tawag niyo dito sa punong ito. Pupunta tayo dyan sa may puno, dyan sa may pinakapuno mga lods, kasi may nahulog dyan na bunga niya. Papakita ko sa inyo yung itsura ng bunga niya. Eksakto mga lods, nandito sila tropa yun. May ginagawa dito sa palayan ni Manoy Sos. Binubungkal nila yung lupa. Yan, ganyan ang pag-ano yan mga lods yan. Para niyong ko kamo. Ayun, si tropang Munor at saka si tropang Joshua yun mga lods. Okay, balik tayo dito sa puno mga lods. Ayan, ganito ito yung bunga niya mga lods. Nitong puno na to na tawag dito sa amin talisay mga lods. Iwan ko lang dyan sa inyo kung anong tawag ng punong ito. Ito yung bunga niya mga lods, kulay dilaw pag hinog na. Ito hilaw pa na, nalaglag na to mga lods. Berde pa siya, berde. Ito dilaw na, kung baga hinog na rin siya. Kaya talagang nalaglag na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga lods mamaya kung kung anong ginagawa ko dito sa bunga nito. Bungang ito ng ng puno ito. Yan, medyo malaki na yung niya, yung mga sanga niya, malawak na yung yung naaabot. Yan, malaki na siya mga lods. Pati yung puno niya, yung pinakapuno niya malaki na. Dito yan sa may sa may tabi ng ilog. Balik tayo dito sa may ilog mga lods. Nandito na ako sa may sapa. Pipisto tayo dito sa may mga bato-batong ito mga lods. Yung kanina pinakita ko sa inyo yung may balat pa mga lods. May balat pa yun. Ngayon naman papakita ko sa inyo yung wala ng balat. Kumbaga matagal nang nalaglag dito sa baba. Wala tayong makita mga lods. Yung natanggalan na siya ng balat mga lods. Ito. Ito na ang itsura niyan mga lods. Pagka natanggalan na to ng balat, ito na ang itsura niya. Ang loob nito mga lods, matigas. Parang yung sa ba yung niyog. Matigas na Tapos, alam nyo ba mga lods na ang laman nito ay kinakain? yun ang sinasabi ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo. Yung mga hindi lang nakakaalam,
Yan, ipapakita ko sa inyo. Ya. Ang loob nito, kinakain mga lods. Ang loob nito, parang ano, parang yung punong, ano, yung pili mga lods. Kung alam nyo yun. Parang ganon, magkalintulad ang laman nito at saka yun. Kaso ito, medyo maliit lang ang laman nito mga lods. Mas medyo malaki-laki yung sa, ano, sa pili. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano to kinukuha ang laman. Kung paano kinukuha at paano kinakain. Pwede itong gamitan ng ano, ng itak mga lods para lang mabiyak nyo, makuha nyo, makita nyo yung loob. Pero ako hindi, wala kasi akong dala. Bato na lang ang gagamitin ko, bato. Sandali at kukuha ako ng ano, ng bato mga lods at ipipisto ko tong ano natin, itong video natin. Ito mga lods, yung may balat to. Itong yung may balat. Ito yung uunahin natin mga lods, yung may balat pa. Papakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng laman nito para makain. Gagamitan lang natin ng bato. Dahil pala record sa bago doy. Gagamitan lang natin ng bato kasi wala akong dalang itak mga lods. Kumbaga pakikiramdaman mo lang mga lods kung nadurog na yung matigas na parte niya. Kailangan ano, hinay-hinay lang yung ano, yung hampas mo nitong bato. Kasi pag na-over mo, durog na masyado, wala ka nang mapapakinabangan. Buti kung itak to, makokontrol mo. Pero kung bato, dapat matansya mo na nadurog pa lang ng kunti yung pinakamatigas nitong ano, shell. Ito mga lods yan. Bubuksan na natin ang loob mga lods. Yan. Yan. Pag naramdaman mo nang medyo nag-crack na yung ano, okay na yun. Yan. Ayun, nag-crack na mga lods. Papakita ko na sa inyo ang loob mga lods. Yan. Ang loob nito, kulay puti rin mga lods, parang yung sa pili. Yan. Pili nuts. Yan. Yan, ito na yung loob niya mga lods yan. Itong tinuturo ko ito. Ito ang loob niya na kinakain. Yan. Ito. Tapos kukunin mo na yan ng ganyan mga lods yan. Daan-daan kukunin niya. Ayun. Ayan, kulay puti. Kulay puti yan mga lods yan. Tapos pwede mo na siyang kainin. Ganyan mga lods. Sarap. Sarap mga lods. Parang lasang pili din to mga lods. Kaya lang medyo ano to, maliit lang ang laman. Medyo nakakatamad kainin mga lods. Pero kung trip mo lang naman, kung gusto mo lang naman kumain ito, ganito lang talaga to. Tsatsagain mo lang. Yan. Yan, mayroon pang natira mga lods. Pagka ganito, gagamitan nyo niya ng ano, yung parang toothpick para makuha nyo ang ano, ang laman. Kukuha ako ng toothpick. Toothpick na hindi naman toothpick kasi hindi naman sa bibig natin gagamitin dito sa ano ito. Sandali lang mga lods, kukuha ako. Ayan. Pagka ganyang may natira mga lods, gagamitan nyo ng ganito. Ito, yan. Yan. Igaganon nyo. Yan, nakita. Ito yung laman. Ayan o. Ayan. Yan, gaganonin nyo. Yan. Yan, ayun o. Nakita nyo, kulay puti yan. Yan ang laman yan mga lods. Ito. Tapos kukunin mo ng ganyan. Ipapasok mo na sa bunganga mo. Ganyan mga lods. O, sarap. Yan. Yan.